Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Hesukristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo. Magandang umaga, kaagapay. Ako si Lemel Rainier. Welcome sa Entrepreneur Special Holy Week Specials. Ayan, excited tayo ngayong umaga dahil meron tayong dalawang panauhin. Pero bago yan, of course, binabati natin lahat ng mga nakatutok sa AM band natin, sa Facebook Live Worldwide, sa YouTube channel, sa Instagram or IG. At pwede na sa TikTok, iba't ibang mga programa po natin. Salamat sa ating Panginoon. At pwede kayong bumisita sa ating website, febc.ph. Ayan, at pag-aralin niyo mabuti, pag-pray. And kung may opportunity, Lord willing, pwede nyo i-click ang donate now. Ayan po, tuloy tayo sa Holy Week Specials po natin, sa Entrepreneur Special. At excited tayo. As I've said, dahil dalawang kasama natin, at meron po tayong isang negosyante kasama, at mamaya meron pa tayong isa sa ikalawang bahagi ng ating program para sa ating Panginoon. I-welcome po natin ngayong umaga isang negosyante. Marami itong nadaanan ng mga challenges at naway ma-inspire tayo sa kanyang i-share ngayong umaga na ito at talaga na makita natin ang kilos ng Panginoon sa kanyang buhay. I-welcome natin na kaagapay ang ating panauhin ngayong umaga, ang kababayan natin, kapatid sa Panginoon na negosyante, si Sir Jonas Salute. Magandang umaga, Brother Jonas. Magandang umaga po, Brother Limuel, at saka sa mga tagapakinig at sumusubaybay sa programa ng Entrepreneur. Oh, yes, Entrepreneur Special. Ayan. Entrepreneur Special. Okay, Brother Jonas, nakaka-excite ang kwento mo kasi actually yung nadinig ko sa iyo, kaunti pa lang, So I'm sure meron pa mga detalye, And as we are talking, may mga pictures na makikita kayo lalo sa ating video kasi syempre gusto natin na madagdagan yung info at lalo tayong ma-inspire, Ganon din ang gagawin natin doon sa isa pang bisita natin. So, Brother Jonas, may iba ka bang babatiin ng friends mo, yung mga kamag-anak, business partners? Actually po, binabati ko po yung mga business partners ko po sa SNE at saka nationwide kasi ito po ay international po yung SNE International. Okay, ayan ako, maraming salamat Brother Jonas at we hope nakatutok silang lahat ngayon umaga na ito. So sa ngayon ba Brother Jonas, ano ang pinagkakaabalahan ninyo sa ngayon, sa ministry ba o sa business? Actually po ang kinaabalahan ko po ngayon na Brother Lemuel, ito po yung SNE International at kasalukuyan po na narito po yung mga Malaysian partners natin at nag-split lang po ako sa kanila dahil para matugunan po yung inyong imbitasyon sa programang Entrepreneur Special. Yes, okay. And then, so itong pinakakaabalahan SNE. So, ano ba itong company na ito, it's a marketing company, At sino-sino ba ang mga kasama dyan? At ilan po ba kayo magkakasama nangunguna sa business na yan? Actually po, yung SNE International ay ngayon pa lang po itong ilo-launch dito sa Pilipinas. So nandito po yung kasama ko po ngayon yung 3 Malaysian na sumusuporta po sa pagbibuild ng market. In fact, kagagaling lang po namin sa Davao. So karating lang namin at ngayon po ay nasa Tarlac po sila. Ayun. Sige po, i-share natin sa mga kaagapay natin yung kwento ng inyong pagnenegosyo. So, galing kayo sa iba't ibang mga kausap, iba't ibang mga lugar sa larangan ng business na ito. So, basically, it's a marketing company. So, pang ilang, siguro tingnan natin, Brother Jonas, yung inyong experience. So, nung
kayo ay mas bata pa, no? Ah, tingnan natin yung yung mga ginagawa ninyo na siyempre sa bilang pagharap sa mga hamon sa buhay. So, kayo ba ay meron na exposure nung maliit pa kayo na dahilan kung bakit nagnenegosyo kayo ngayon sa mga oras na ito? Actually po ay yung bata pa po ako ay miserable po yung nangyari sa buhay ko kasi maaga pa po ay nawala yung aking ama. So sa taong gulang na 6 na taon. So kaya naisip ko at nasabi ko sa sarili ko, tatayuan ko na po yung ng tatay ko bilang wala na po siya. So ako na po yung nagano sa mother ko, tumulong ako sa mother ko kaya Brother Lemuel, hindi po ako nakatapos ng aking pag-aaral. So hindi pala kayo nakapag-aral. Ano bang na huling inalo po niya sa elementarya o sa high school? Anong time na yun, matagal po akong naantala yung aking high school. High school days ko kaya halos binuo ko po ng 7 taon as working student po dito na ho sa Maynila. Okay. So dahil nga sa kahirapan sa challenge sa buhay dahil sabi nyo nawala ang inyong ama Yeah. So napakalaki talagang challenge sa buhay bagamat kayo ay bata pa nung nangyari yan. Kasi ako makaka-relate ako dun sa aspeto na yung nawalan ng ama kasi ang aking ama ay nasa piling na rin ng Panginoon ngayon pero kumbaga lang yan ang mga taong 2010. So ibig sabihin ako may asawa na nung time na yan unlike sa inyo na talagang I can only imagine na kayo ay sobrang bata noon. Ano man tumatakbo sa isip niyo noon, Brother Jonas, na siyempre tatay ninyo mahal nyo yan. Tapos, ang liit nyo pa. Naalala nyo ba yung mga talagang palagi nyo naiisip na dahil nga wala na inyong tatay? Actually, nung panahon na yun, ay parang ako po ay parang tinakluban ng mundo. Dahil siyempre, sa murang edad, nawalan ka kaagad ng magulang na ini-expect natin or in-expect ko na yun ang tutulong sa akin upang makamit ko po yung aking pangarap sa buhay and at the same time makapag-aral at makapagtapos. Okay, so talagang siyempre kailangan magsumikap dahil wala na maaasahan Yung panahon na yan, ano po ang ginagawa ng inyong mother, yung inyong nanay po? Ang masaklap po kasi yung mother ko dahil napakabait ng father ko. Talagang mula nung nag-asawa sila, nasa bahay lang po siya. Okay. So nanay talaga, Yeah. At hindi siya do sa income side, Hindi po. Hindi so ibig sabihin, nakadepende talaga kayo sa income, doon sa inyong ama. Yes. Okay, nung time ba na yun, ano ba ang trabaho po ng inyong ama? Yung ama ko po ay nasa sales din po, nasa insurance. So, kumbaga nagiging successful din siya at nakapamili din po ng mga property. Kaso po, nung siya po ay pumanaw, yung mga na-invest niya or na pamili niya, halos natunaw, Brother Lemuel. So, nung dumating na yung punto na kami po ay siyempre elementary or high school, kaya pa ako nag-stop dahil sabi ng nanay ko, wala na rin siyang ipapaaral dahil lahat ng na-invest ng tatay ko ay naibenta niya. Kasi nga walang siyang hanap buhay. So, kung basta na naisip niya, para lang matustusan kami, binenta niya. So dapat hindi mangyari yung kalagayan So, siyempre, marirealize lang yan, yung mga ganyan mga desisyon pag lumipas na ang mga panahon, Siyempre, hanggat maaari sana, nahahawakan yung mga pinagtrabahuhan, pero dala ng pangailangan, so naibenta pala,
ang mga properties na yan at bilang pantustos na rin sa inyong mga gastusin, Brother Jonas, Yes. At yung nung siyempre umiidad kayo noon, so unang-una nawala ng breadwinner, so nagsusumikap, may mga pangarap sa buhay. Mga anong panahon po niyo na kilala ang ating Panginoon? Sino ang nag-share po sa inyo tungkol sa ating Panginoon? Actually po, sa probinsya namin, maraming mga Christian doon na halos buwan-buwan ay dumadalaw sa amin. So, siyempre, talagang sabi ko nga sa sarili ko, walang ibang walang ibang tutulong sa akin. Siyempre yung Panginoon. Tama. Yeah. Ayun. So, tinanggap niyo siya. Mga anong edad po ninyo nung mga time na yan? Nung time na yun, Brother Limel, I think mga high school. Okay. High school na kayo, no? Yeah. So, Second year high school lang po yung inabot ko sa probinsya. Oo. So, ano po ba ang inyong probinsya? Iloilo po. Iloilo. Kaya yung aking pananalita medyo medyo Tagalog or Ilonggo Tagalog version. Yeah. Okay. Yung siyempre marami tayo mga kababayan din na nasa Iloilo o kaya ganyan ng salitang naiintindihan. Ang family din ng aking may bahay taga Iloilo din, So talagang malalambing ang mga tao diyan, Kahit na medyo parang Galit alam mo na, malambing pa. Malumanay pa rin ang mga salita. Yeah. So, yun ang nakakatuwa doon kasi medyo bata pa kayo, high school, ay nakilala niyo ng Panginoon. So, malaki ang bagay na 'yan, At di high school na natapos. So, siyempre, paano umusad, At saka, by the way, ilan pala kayong magkakapatid, Brother Jonas? Bali po, 4 po kaming magkakapatid, isang babae, pangatlo ako. Kaya ang unang tinulungan namin, kaya ako huminto nung time na yon, kaya tinulungan namin yung kuya namin, para siya muna yung magpatuloy ng kanyang high school and then college. Okay. So, siyempre, sakripisyo, Yeah, yes. Talaga sa pamilya, reality yan na kailangan mag-sacrifice, Yeah. At siyempre, hindi lahat dahil kulang sa resources ay kailangan yung mag-sacrifice sa part ninyo. Yes. At yung bang kapatid nyo na parang binigyan priority ninyo, ay kamusta siya? Siya ay nakatapos ba ng pag-aaral? Nakatapos po siya ng seaman. Actually, nasa US na siya ngayon, doon siya naka-base. So, more than 35 years. Kaya siya yung tumulong talaga sa family namin. Pero ako, dahil nakita ko na yung capacity ko nga, pwede kong tapusin yung aking pag-aral sa pamamagitan ng self-supporting. Ayun. So yung ibang mga kapatid ko, yun po yung tinulungan niya na mag-aral. At yung bunso naman namin ay nakatapos ng electrical engineering. Wow. Kaso po itong pandemic, siya ay pumanaw. So yeah. yan isang malungkot na reality, Marami tayong mga kababayan na pumanaw ang mga mahal sa buhay. At kayo kasama pala ron, Yes, sa mga nawala na mahal sa buhay sa panahon ng pandemya, napakabuti ng Panginoon dahil siyempre may mga challenges tayo pero tinutulungan tayo na malampasan, At yan nga ang dahilan sa Holy Week specials natin na inaalala natin at pinagpapasalamat sa Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan, kung paano sinasamahan niya tayo para siyempre gabayan tayo at saka malampasan ang mga pagsubok sa buhay habang minomold niya ang ating character. Ayan, kaagapay, So, yan, yung mga kapatid ninyo, dahil nag-sacrifice din kayo, so nakatapos sila at maayos na ang kanilang buhay, although isang kapatid nyo ay nasa piling na ng Panginoon. Okay, punta tayo doon sa point ng buhay ninyo na eto na, high school kayo, A few years, nakakilala kayo sa Panginoon. So,
paano umusad ang buhay ninyo? Kasi walang income ang inyong mother, yung inyong family nung time na yon, Brother Jonas. Actually ho, 1982, umalis ako sa probinsya namin sa Iloilo. Yung unang nagiging trabaho ko po sa Maynila dahil siyempre at that time ako po ay second year high school lang. So dalawa lang po yung pinagpipilian ko pong trabaho nung panahon na yan, yung pagiging security at saka yung pagiging janitor. Pinili ko po yung pagiging janitor dahil naisip ko kung security naman yung aking papasukin, baka ma-disgrasya tayo. At sabi ko nga sa sarili ko, imbis na matupad yung pangarap, na on the spot. Yes. So ako po ay ganun, no? Ako po ay naging janitor sa Lupis Sugar Corporation. Okay. So nung time na yan, mga ilang taong kayo niyan? Anong time na yun? Dahil umalis ako sa amin 20 years old. Kayo ay nag-umpisa magtrabaho para 21. Okay, 21 years old. Yes. So millennial kayo nung time na yon, yung edad ninyo. So okay. Paano ang setup ninyo? Saan ba yung opisina na pinagtrabahuhan ninyo, Brother Jonas? Actually po, noong 1982, yun po yung kasagsagan ng kaguluhan. Transition po yun ng Marcos Aquino. So ako po ay pumasok sa Value Point Condominium in Makati. So nung nagsimula na ako, naisip ko, pwede kong tapusin po yung high school ko habang ako po ay nag-janitor. So awa ng Panginoon, natapos ko naman yung high school ko. Kaya halos 7 years yung aking high school. Kaya okay. Pero naitaguyod kasi working student. So okay, janitor Siyempre hindi yan madaling trabaho. So anong iniisip nyo nung nag-uumpisa kayo bilang janitor? Actually, ang unang naisip ko, dahil siyempre pangarap kong makatapos sa pag-aaral, talagang nung next enrollment, talagang sinikap ko po na matapos po yung aking high school. So, yung aking eskwelahan naman na napili ay Jose Abad Santos High School in Pasay. So sa makatuwid, natapos ko yung aking high school, and then gusto ko rin na ma-proceed sana yung aking kurso sa kolehiyo. Ano ba ang pangarap nyo na maging kurso noon? Ang kurso ko talaga na pangarap, siyempre gusto ko magiging engineer. Kaso naka first or second semester po ako sa Fiati University. Habang ako po ay nagja-janitor. So sa sobrang hirap, hindi ko kinaya dahil talagang nangayayat po ako nung time na yon. Sa isip ko, mag-stop na lang ng pag-aaral. Kasi siyempre physically nakakapagod, Kasi maglilinis kayo, maraming ginagawa, tapos mag-aaral pa kayo. Siyempre, halos hindi na kayo natutulog noon. Kulang sa tulog talaga. Okay. So, siyempre, kailangan nyo na mag-decide, Nag-isip na kayo, hindi kaya ng katawan, So, tumigil kayo sa pag-aaral. So, ibig sabihin, nagpatuloy kayo sa pagiging janitor. Opo. Okay. Sige, tingnan natin po yan, yung buhay nyo sa pagiging janitor. Siyempre, bata pa kayo noon habang bang ganyan ang trabaho ninyo, pinaplano nyo na rin ang buhay nyo? Gusto nyo na mag-asawa? Meron kayong gustong ligawan ng mga panahon na yan? Yung time na yon, yung priority ko talaga, siyempre gusto ko nga talaga makatapos. Kaso nga, hindi kinaya ng ng katawan ko. Kaya ang pangarap ko talaga, kahit nung nasa probinsya pa ko, sabi ko, maiangat po yung buhay ko para makatulong sa mother ko. Tama. So, yun nga, naisip ko nga, pati sabi ko nga, ina-ambition ko yung
sabi ko kung mapangasawa ko yung anak ng boss ko, siyempre dahil sa pangarap po, no? Oo. So, Para umasenso, no? Yeah, Na parang isa sa mga naisip nyo. unang-una, maganda na, tapos mayaman pa. Aba, So, okay, kapag natuluyan ko ito, yun yung sinasabi nilang instant millionaire. Yeah, So, madaling napapaisip kayo ng ganyan ng time na yun. Opo. So, nagtuloy-tuloy yun, ano? Meron pa kayong ginawa papunta doon o meron pa kayong ginawang iba na para umasenso pa, no? O tinuloy na lang yung trabaho po ninyo nung time na yon? Actually, nung time na yon, doon na pumasok yung sales sa buhay ko. Okay. Napakaganda, Brother Lemuel, dahil yung nag-offer sa akin, ang sabi niya, kung gusto ko raw yumaman. So, sabi ko sa sarili ko, kaya po ako umalis ng probinsya dahil asenso talaga yung yung pakay ko. Kaso, Tama. tinanong ko yung nag-offer sa akin kung anong klaseng pagyaman kasi baka mamaya pagyaman sa masamang paraan Tama naman. hindi ako sasama sa iyo. Tama. Yeah. Okay, so binanggit sa inyo yan, ano? Tapos kayo ay, siyempre, may sweldo naman kayo. So, may panggastos din naman. So, anong ginawa nyo sa opportunity na yon? At kamusta, no? Ang mga pangyayari? At share natin, no? Sa listeners and viewers natin sa ngayon, Brother Jonas. Nung time na yon, sabi niya, attend lang daw kami ng seminar sa pagsisales. Sabi ko naman, hindi ko hilig yung pagsisales. Pero dahil nga sa pangarap ko, yun po yung tumulak sa akin. Sabi ko, wala namang magagawa kung susubukan ko. So, nandun na kami sa actual training. Ang kagandahan po na nag-motivate sa akin yung speaker. Ang sabi niya, ang kailangan lang dito sa pagbebenta or sa negosyong ito, hindi mo kailangan yung diploma, hindi mo kailangan yung magandang lalaki ka. Kaya sabi ko, ako yun, puro sa akin lahat yun. So, ang kailangan mo lang, aralin mo yung negosyo at kapag naaral mo na, saka mo naman umpisahan yung pagbebenta. Sa isip ko, kahit hindi ko ito linya, dahil naramdaman ko na ito po yung paraan para mabago yung buhay ko. So, hindi ko linya, pero talagang, Brother Lemuel, nilinya ko po. Parang pinagsikapan nyo kasi alam nyo na, no? Yung medyo kulang sa panggastos, alam nyo na yung buhay niyan. Napipilitan kayong gumawa ng hindi nyo masyadong gusto, ano? As in, yung mahihirap na trabaho, nakakapagod, naapektuhan pa ang pag-aaral ninyo. So, eto na-expose na kayo sa mundo ng pagbebenta or sales. So, anong produkto ba yon? Ibig sabihin, para sa may pang-opisina ba yan? O panlinis ba yan? Ano po binenta nyo na unang produkto noon? Yung unang produkto, yung company noon ay Malaysian, Singaporean company din. Ang produkto po ay wellness, kung basta pampalusog sa kalusugan. So, ganun ang mga binenta po ninyo. So, kamusta ang naging karanasan nyo nung, siyempre, ito na, no? Actual na, sale. Siyempre, hindi yan pwedeng, paramihan ng salita. Ang binibilang dyan, paramihan ng benta. So, kamusta po ang karanasan nyo nung actual na eto na, nagbebenta na kayo? Actually po, yung unang karanasan ko, talagang talagang gusto kong magtagumpay or matagumpay sa unang karir ko. Kaso, siyempre, hindi pinalad. Okay. Hindi, no? So, ibig sabihin, hindi pala umusad yung unang pangarap ninyo. So, anong ginawa po ninyo? Ang ginawa ko po, nakahalos 1 taon or 2 taon din po ako doon. Nagkataon na mayroong panibagong offer. So, sabi ko sa sarili ko, maaaring yung unang attempt ko, hindi ko na nakayanan or hindi ako nagtagumpay. Sabi ko, ulit-uli. Dahil, kumbaga, mayroon ng konting experience. Kaya sabi ko, maybe, ito na yung
new opportunity na magiging matagumpay. Oo. Okay. So ngayon, siyempre, no, pumunta na kayo sa ibang kumpanya. Pero dahil hindi nga malakas ang benta ninyo doon sa unang kumpanya, paano nyo itinatawid ang inyong sarili noon? Kasi siyempre, pag sa sales, walang benta, di siyempre walang income. Actually, nung time na yon, tuloy pa rin yung pagiging janitor ko. So okay. meron akong sure income nung time na yon. So pinart-time ko lang po yung mga company na yan. Okay. So kaya pala, kasi iniisip ko, paano nga naman yung panggaso? So, naniguro din pala kayo, no? Yeah, So, yes po. janitor muna habang nagsa-sideline. Kaya lang, hindi nakabenta masyado. So, tuloy pa rin, ano? Sa pagiging janitor, sa pagtatrabaho. And then, pumunta na kayo sa pangalawang kumpanya. Kamustahin naman natin yung karanasan ninyo dito sa ikalawang kumpanya. Sabi niyo, eto, subok ulit. Dahil nga, siyempre, yun na talaga, no? Hindi na kaya pwede bumalik sa nakaraan dahil tapos na yon. Okay. So, yun po, yung pangalawang kumpanya. In fact, hindi lang po pangalawa. Hanggang 20 kumpanya. Wow. Lahat pala pinasukan para Correct po. mahanap yung tagumpay, ano? Correct po. Kasi naniniwala pa ako na itong pagninegosyo or pagdi-direct selling ay dito ko makamit po yung pangarap ko sa buhay. So, I never quit at that time. And finally, dumating nga po yung isang Malaysian company. Halos pang 20 or 21 na company. Okay. So, hindi lang pala sa pangalawa, no? Ang dami pala ninyong sinubok, ano? Maraming failures Oo, yung pero actually. nyo, hinahangaan ko kayo, no? I'm sure ganun din ang listeners and viewers natin kasi isipin nyo, yung bang normally talaga parang, ay, ano ba to? Parang puro na lang ganito. Nakakasawa na, ayoko na, no? Hindi malayo sa reaction. Ganun ba? May naranasan ba kayong ganun? Yes. Yung time na yon? Nung time na yun talagang dahil gusto kong inhalintulad ko po yung sarili ko na parang boxer na sabi ko matatamaan ko din ito. Oo, tama, no? At siyempre, walang ibang dapat gawin kundi magsumikap, ano? Okay. Sige, pumunta na tayo doon sa mga pangyayari na eto na. Sabi nyo nga, mukhang eto na. Okay. So, ano ba ang nangyari doon? Anong produkto yan? Tapos, ano ang nangyari na mukhang eto na nga? Actually, yung company na pang 20, yun po ay ganoon din po, no? It's a Malaysian company. So nasa wellness at ang kagandahan noon, mayroon po siyang kasamang herbal kape. Okay. Oo, kaya naisip ko sa probinsya, sa kape pa lang buhay na kami ng nanay ko dahil yun na lang talaga yung ulam namin. So sanay na po ako sa kape. Oo, talaga. Kape at kanin, pwede na, ano? Yeah, opo. Ayun, sa hirap ng buhay. Oo. So, ngayon, di siyempre, sabi nyo, eto na, no? Dumadating ng income. So, from dati na tao na unang-una nangangarap, tapos sumunod, nag-janitor, siyempre, hirap pa rin sa finances. Eto, medyo dumadami na benta. Kamustahin natin ang mga susunod na mga pangyayari sa inyong buhay. Noon na pumapasok na yung income sa inyong buhay, ano ba nangyari? Ba't dumadami yung income ninyo noong time na yon sa kumpanya na yon? Siguro na rin ng Panginoon Diyos dahil siyempre pinagpipray din natin na magtagumpay at mabago yung buhay. Talagang sobrang sipag talaga, Brother Lemuel. Sipag, tiyaga, at determination of course. Kasi kahit masipag tayo, at matyaga, kung hindi naman tayo determinado, pwede kang umayaw. Tama. Yeah. Okay. May time pa ba kayo? Sobra kayong busy? Nakakapag-pray pa ba kayo nung time na yun? Nung time na yun, siyempre, lagi nating kasama ang Panginoon dahil siya naman talaga yung pinagbumulahan ng mga biyayang ating natamo. Kaya, ang maganda naman dahil yung family ko, very supportive. Yeah. Praise God, ano? Yeah. Okay, so umuunlad na ang inyong buhay, no? Nag-improve na ang financial capacity ninyo. Nung mga time na yan, meron na kayong asawa ba niyan? May mga anak na kayo? Nung time na yun, nagsisimula na, napakaliit pa nila. Kaya ang nangyari nga, Brother Lemuel, dahil sa
hirap pa nung time na yon na napauwi ko pa yung aking family. Kaya nung ako po ay gumanda na yung kita, pinabalik ko sila dito sa sa Maynila. Sa Maynila. So, napunta pala ng Iloilo muna kasi hirap nga sa finances. Yeah, yes, So, yes. literal na adjust muna, no? Yeah, yes, Tapos yes. ngayon, nung umaasenso na ulit kayo, kasama nyo na sila. Yeah, Okay. talagang So, pinapunta ko sa mula sa Maynila. dating literal na sobrang hirap, no, bumalik na yung family nyo sa Maynila. Kamusta po ang buhay ninyo? Noon yun, kumbaga, yung may tinitirhan na ba kayo? Kamusta na ang pagkilos ninyo ng mga panahon na yan? Nung panahon na yun, talagang napaka hindi mo masasabi na swerte po, no? Dahil siyempre nangangarap tayo na magkaroon ng bahay na kumbaga yung dream house Dream house, natin. oo. Oo. So, yung ba, na pagsikapan at naging katotohanan ba? Actually, naging katotohanan yung pangarap na yun dahil Praise God, ano? ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay hindi lang bahay na bungalow, talagang pinagkaloob sa atin yung 3-story na bahay po na sabi ko nga kung ako lang ay hindi ko po ito kakayanin. So, sa dami ng taon, sa yung sama ng loob, yung heartaches, nilampasan nyo lahat yan, nawalay sa family, tapos nakasama nyo ulit, ang dami nyong pinagdaanan, sa mga panahon na yan. At syempre, dahil nga sa Panginoon, sabi nyo, hindi kayo nakakalimot sa ating Panginoon. So, tinutulungan niya kayo. Di umaasenso na, meron na kayong sariling tirahan, Yes. na hindi naman ito simpleng maliit na bahay. Opo. Pero paano nyo gustong i-share sa listeners and viewers natin ngayon yung mga ilang mga lesson, kasi syempre gusto natin matuto rin sila at yung mga pwede nyo ma-share sa kanila sa mga panahon na ito, dahil nag-improve ang inyong buhay, unang-una sa panalangin, tapos sa pagsusumikap. Yung paghawak nyo ng pera na talagang natutunan po ninyo. Actually po, ang siguro i-advise ko lang din po sa mga katulad ko pong mga na nagninegosyo or entrepreneur, kailangan ang mindset siguro be a positive mindset. Dahil siyempre nung ipinanganak tayo, yung mindset natin siyempre mahanap pa natin or galing pa sa mga magulang natin. Ang mindset is mag-aral, makatapos ng kurso at of course maging empleyado. So positive mindset ang maipapayo ko sa ating mga mga kasama sa sa pagninegosyo at kailangan aim high at hindi kung basta no turning back, whatever happens. Siyempre yung trials natin po yun, kakambal natin. So Okay. never give up lang. Iyan. Dun sa syempre dati kayong literal na halos walang kapera-pera, tapos medyo nag-improve ang buhay, tapos syempre hindi naman kayo nakakalimot sa Panginoon. So tuloy-tuloy lang ang ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay. So, may oras pa rin ba kayo sa ngayon na mas successful na kayo, may sarili na kayong kumpanya? May mga tao na po ba kayo, mga employees na sa inyong kumpanya sa ngayon? Actually po, yung company, itong SNE ngayon, ang dito is more on business partners. Okay. So, Yeah. business partners Yeah. ang meron kayo ngayon sa ganitong setup, Yes, Pero yes. ang maganda dito, bukod sa dati kayong janitor, tas empleyado, itong SNE ngayon ay sarili niyong kumpanya. Actually the company is SNE Malaysia. Basta kami Brother Lemuel is kapartner po ng Okay, ayan. So, SNE. partner kayo dyan. Yeah. At kayo ang isa sa mga nangunguna rito, So, kayo ba ay may oras pa rin at saka merong parang dedication sa Panginoon na naitatabi nyo? Yung para sa Panginoon at siyempre,
yung para sa gobyerno ay nagagawa nyo rin? Siyempre naman po, unang-una, sabi ko nga, itong nangyari sa buhay ko, siyempre galing sa kanya. So talagang hindi tayo nakakalimot sa sa bagay na 'yan. Ayun. Praise God for that. Kasi marami din ang matagumpay na nalalasing sa tagumpay eh. Alam nyo? yes. Kumbaga, pray tayo ng pray na umasenso. Pagdating sa pag-asenso, minsan nakakalimot sa Panginoon. Yes, yes. Ayan, salamat sa Panginoon, hindi kayo nakakalimot. Iba kasi nalalasing sa tagumpay, nakakalimot sa Panginoon kung kailan na pinagpala, At praise God dahil naaalala niyo siya. So, ano pa yung maipapayo nyo sa larangan naman ng pag-iipon o kaya pag-i-invest sa ating mga kaagapay ngayon na nakatutok ngayong panahon ng Holy Week? Ako po, yung unang naisip ko, dahil siyempre nakita ko po yung mga matagumpay or nagiging successful na business partners before, nakita ko more on luxury yung kanilang priority. So sa akin naman, I learned from their mistake. Nag-focus po ako sa mga real property. Wow. Yeah. Oo. So mga lupain, mga paupahan, ganon. Yeah. Sabi ko nga, kahit ordinaryo lang po yung sasakyan ko. Kasi naisip ko, siyempre pagka sasakyan yung ang pagtuunan mo ng investment, nagdi-depreciate po siya. Tama yan. Yeah. So yung real estate, walang yun dahil appreciate lang yan. Habang tumatagal, tumataas po yung value. Ayun, okay. Naku, ang gandang tip nun, Kasi sa mga natutunan nyo, sa ibang nakita nyo, naobserbahan nyo mga buhay, hindi masyadong sa luxury items pala, So, nag-invest kayo sa real estate. So, ibig sabihin yan, may mga... Paano kayo kumikita sa real estate? Mga paupahan ba yun? Po. Actually po, mayroon po akong building sa probinsya namin. So, praise God, praise kahit God. nung Glory to pandemic, God, kahit nung pandemic, bumaba po yung siyempre halos lahat ng business ay sales, bumagsak, di ba? So, yun po yung nakatulong po sa sa income during pandemic. Okay. So, malaking bagay talaga na ini-invest natin, yung ating pinagkahihirapan, nagsisave tayo, nag-i-invest para hindi lang para sa ginhawa, may pagkakataon ng pantawid sa buhay. So, yan, magandang paalala sa atin. Alam nyo talagang kahit Holy Week special ngayon, talagang ang bilis lang ng oras natin, Pero syempre, bago yan ay paalala po ninyo sa mga kaagapay natin, Brother Jonas, yung tungkol sa pagiging sandigan ng Panginoong Jesus, yung maasahan natin siya sa inyong buhay, Ano po ang maisi-share ninyo sa listeners and viewers po natin ngayon? Actually po, wag makalimot sa sa Panginoong Diyos dahil siyempre siya po ang tanging the great provider. So talagang kailangan sumunod lang sa kalooban niya at sinusigurado ko po na lahat po tayo ay pagpapalain. Ayun, magandang paalala yon kasi yan ay mga salita na nagmumula sa isang tao na literal na dumaan sa hindi pwedeng ikaila, sa hirap, Yes. Brother Jonas, Opo. Dahil sabi nyo, kayang-kaya nyo ng tuloy-tuloy yung kape at kanin Ibig sabihin, Yes po. alam nyo yung buhay na ganon. Samantala ngayon may mga investment na. So napakabuti ng Panginoon, At syempre, binabalik natin ang papuri pasasalamat sa ating Panginoon na mahal talaga tayo. Kaya nga meron tayong Holy Week specials, So, sa mga oras na ito, kailangan natin na magpaalam, Maraming salamat, Brother Jonas Salute. God bless sa inyong kumpanya na SNE at marami pa kayong maging kaagapay, makababayan natin, matulungan niyo sa larangan na ito, So, kailangan po natin na magpaalam. Ano po ang contact details niyo bago tayo magpaalam? Yung cellphone number ko po ay 0918-940-5466. Ayun. Okay, maraming salamat, Brother Jonas. Maraming salamat din po. Yes, at God bless sa inyo. Salamat sa mga tumulong sa atin. Siyempre sa ngayon, of course, huwag kayong bibitaw dahil sa ikalawang bahagi po natin,
ng Entrepreneur Special Holy Week Specials ay tatampok naman natin ang isa pang kapatid sa Panginoon, si Bishop Bernard Borja. Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Magandang umaga, kaagapay. Ako si Lemuel Rainier, kayo nakatutok na sa Entrepreneur Special Holy Week Specials. Excited po tayo ngayong umaga dahil napakabuti ng ating Panginoon. Alam naman natin ang kahalagahan ng Holy Week. At syempre, itong linggo na ito ay inaalala natin ang sakripisyo ng ating Panginoon. At the same time, ay talagang pinahahawakan natin ang kanyang pagiging sandigan natin, ang Panginoong Jesus, ang ating sandigan. Kaya welcome sa Entrepreneur Special Holy Week Specials. Nakatutok tayo ngayon at makagapay natin sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Salamat sa inyong pagtutok. Tayo napapakinggan 702 DJS AM Band. Pwede rin matunghayan sa Facebook Live Worldwide, sa YouTube channel, sa Instagram or IG, at sa TikTok na rin ang mga broadcast natin sa ating himpilan. Tayo rin malapit na mag-anniversary sa 3 ng Hunyo. Meron po tayong anniversary celebration ng FEBC, 75th wedding anniversary. Meron na po tayong 75th anniversary. Ayan, no? Na-excite kasi ako dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. So, 75 years nang tapat ang ating Panginoon sa ministryang ito na non-commercial. So, pag-aralan ng ating website, febc.ph, i-click nyo po ang donate now kung kalooban ng Panginoon, ano? And then inform nyo po, no? Lalo during regular office hours. Okay po? So ngayong umaga na ito ay makakasama natin sa espesyal na pagtatanghal na ito ng Entrepreneur Special. Ngayong Holy Week, ang kaagapay natin. At isa siyang, siyempre, Pilipino na nagnenegosyo na nasa ministry din. May ilang mga negosyo siya sa kasalukuyan. Welcome natin ngayong umaga si Bishop Bernard Borja. Magandang umaga, Bishop. Hello, good morning po Kuya Lem at sa mga tagapakinig sa BCES. Good morning po sa inyong lahat at naway sumagana ang pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Ayan, napakabuti ng Lord at sinaselebrate natin ang Holy Week, ano? Ginugunita ang sakripisyo, ang pagmamahal ng ating Panginoon at kita natin yan sa pagkilos sa bawat isa sa atin at sa inyo rin, Bishop Bernard, no? Yes. So, tingnan po natin muna, no? Bago pala yan, baka meron kayong mga babatiin muna na special sa inyo, sa inyong buhay, yung mga business partners, mga kliyente, at mga kakilala o kaya kamag-anak. Okay, Kuya Lem, thank you so much. So, binabati ko yung mga staff namin sa City Barbers sa San Jose City at sa Emborha Agri Trading and Emborha Manufacturing Company. At siyempre, yung mga kasamahan ko sa association, sa local Fertilizer Association of the Philippines, ng mga nakikinig, nanonood. So, thank you so much. And magandang araw po at magandang umaga sa ating lahat. Ayan, ako, salamat, ano? At nakakatuwa, hindi lang isa ang inyong pinagkakaabalahan, ano? So, mali bang maikwento ninyo sa listeners and viewers natin muna, no? So, sa ngayon, Bishop Bernard, Yes, kayo ay magagawa ng Panginoon, tapos meron kayong mga negosyo. So, ano ba ang detalye sa mga ito, no? Para masilip natin yan, ang ginagawa niyo sa gitna ng inyong kabalahan. Oo. So, ang aking kinakasalukuyang ginagawa ay ang nagmamanage sa aming mga business, nagmamonitor. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, ay dito na lamang ako sa office, nagbabantay. At paminsan-minsan bumibisita sa isang business namin sa San Jose City. Ito yung aming spa. At pag-araw ng linggo at sa mga gabi, ministry, linggo, maghapon, sa mga gabi, ay pagtuturo naman sa mga estudyante at sa mga disciples namin. Yan yung aking pinagkakaabalahan, Kuya Lem.
Ayun, okay. Sige, isa-isahin natin, ano, kasi yun munang buhay po ninyo sa ministry. Ah, kasi kayo ay bishop sa ngayon, ibig sabihin Yes nangunguna po. kayo. No? Ano pong pangalan ng iglesia na pinangungunahan po ninyo? Sa Blessed City Evangelical Church po, Kuya Lam. Okay, at kailan po kayo nag-umpisa ng manguna dito, no? Bilang nangangasiwa po nito? Nagsimula po ako manguna noong 2012, Kuya Lam. So ngayon ay we are celebrating our 11th year anniversary this coming April 29. Praise God, ano, sa katapatan ng Panginoon, sa inyong buhay at saka sa kanyang gawain, ano, alam naman natin, siya ang author and perfecter ng ating faith, siya ang tunay na sandigan natin, ano, walang iba ang Panginoong Hesukristo. So, ayan, no, ministry. Pero, kayo ba ay, paano nag-umpisa sa ministry? Kasi ito, kayo na nangunguna eh. Mga anong edad ba kayo na parang na-involve na ng puspusan sa gawain? So na-involve ako sa ministry that was 2006 up to Mhm. present. At nagsimula ako na mag-lead bilang bishop ay 2 years ago lang ako na-ordain bilang bishop ng aming organization na akin na itatag mo itong 2012 ba, Kuya Lam. So kaya kung Mhm. titingnan natin, ay 17 years na ako in the ministry, but as independent church ay Mhm. 11 years sa Mhm. pagiging independent, Kuya Lam. Yes, okay, no? So, siyempre, um, nung mga umpisa, siyempre, nagagabayan kayo, no? In a way, at siyempre, malaking tulong yun. Yes. Pero, pag independent church na, talagang maraming challenges yan, ano? Mamaya, titingnan din po natin yan. Okay. Silipin din natin yung buhay negosyante po ninyo. Sabi nyo kanina, merong city barbers and spa. So, Yes po. interesting ito, no? So, kailan po ninyo naumpisahan itong business na ito? 3 araw, Kuya Lem, bago mag-pandemic. Magdeklara ang Pilipinas ng pandemic. So doon namin siya nasimulan, and during the pandemic is doon namin nakita kung gaano kabuti ang Panginoon. Dahil sa panahon ng pandemya, baga ito yung aming naasahan bukod sa iba Mhm. naming negosyo. Okay, no? Very interesting ang talagang ramdam natin, ano? Ang katapatan ng Panginoon sa atin. Alam natin yan, worldwide, ang epekto ng pandemya at ngayon nga, meron pang kaunti tayong nararamdaman. So, Lord willing, ay eventually, talagang gagaang na ng gusto ito, no? At so, ganun pala nangyari sa City Barbers, ano? Pero nung pag-umpisa, paano po ninyo naumpisahan yan? May mga hinire ba kayo o sino-sino yung mga kasama nyo nung inumpisahan yan at paano ang setup po ninyo, physical setup nung time na yon? Ang City Barbers, Kuya Lem, ay 10 taon naming pinangarap. Dahil before, nung hindi pa ako nagpapastor, tuwing babagsak ang negosyo na maitatayo namin, bumabalik ako sa pagiging barbero. Mm. Dahil yun yung pinakamadali na Mm. kumita, pinakamadaling applyan, at pinakamagaan na trabaho ang pagiging barbero. At Mhm. pang-5 ay pinakamaganda ang kita kumpara sa pagiging employee. So, Talaga? nung sinimulan namin yan, isang pangarap lamang, nadaan lamang kami sa isang building Mm. na nagbabaklas yung parlor doon. So nagtanong kami bakit nila binabaklas. So aalis na raw sila, magpo-pull out na sila dahil lugi na sila dahil hindi nila na-manage. Mm. Kaya inopera namin na bilhin na lang namin yung kanilang gamit at kami Mhm. na lang ang magtutuloy ng renta doon sa pwesto. So binigay nila sa amin, nagkasundo kami sa presyo at tinuloy namin, nagdagdag na lang kami, ginawa namin siyang one-stop shop, Mm. barbershop, parlor, and spa. So lahat ng klase ng ginagawa sa Mm. mga spa, sa barbershop, sa parlor, so ginagawa namin doon. Kaya ang kliyente namin doon, bata, matanda, Mm. babae, lalaki. Kaya lahat ng trabaho or ginagawa sa spa, ginagawa po namin sa City Barbers. At Okay. nung una, ang nagsimula po doon, ako lang mag-isa. Ako yung barbero, Mm. ako nagugupit sa lalaki, ako nagugupit sa babae. At Aba. unti-unti kami nag-hire ng tao.
hanggang sa Mm. nakumpleto namin yung tao na kailangan namin sa parlor, sa barbershop, saka sa Mm. spa, Kuya Lem. Okay, very Kaya, interesting, ano? mm, Bishop Bernard, kasi sabi mo, ikaw yung una. So, siyempre, nag-aaral ka nga niyan at nakita mo na in the past, ano, yung magandang epekto niyan sa inyo. Pagiging barbero, pero inimagine ko, pati gupit ng babae, alam mo rin. yes, Paano mo Kuya Lem. inaral yun na bago yung actual na business, Bishop? Yung mother ko, yan ang kanyang isa sa negosyo sa Antipolo City, ang parlor. So pinagmamasdan ko siya pag nagugupit. Mhm. Kaya kapag wala yung nanay ko, ako ang nagugupit kahit di ako marunong. Tinitingnan ko lang kung paano niya yung ginagawa at tinatandaan ko, yun din yung ginagawa ko sa kliyente. Ang galing, ano? Hanggang sa natutunan ko na siya. So, bago pa yung YouTube University, ay Yes, Kuya Lem. nauna na kayo doon, ha? Talagang Opo, observant opo. kayo, no? Detalye. Tapos ina-apply ninyo. Okay. Yes. Siyempre, iba't ibang klase ng gupit yan, ano? Yung sabi nyo kasi, di ba parang takeover ang nangyari, ano? Meron ng Ah, pwesto na tinitingnan-tingnan ninyo. Pagamat a few years back pa yung pangarap talaga. Okay, so from the time na formally nag-umpisa kayo sa business na yan, kailan nyo nakita na dumadami, no? Parang, oops, kailangan ng palakasin pa yung business kasi lumalakas yung ano, bilang ng mga kliyente. Mga ilang buwan po mula nung nag-umpisa? Actually, nag-project kami, Kuya Lem, ng 6 months. Kailangan in 6 months time ay Mhm. self-sufficient na si Spa or si City Mhm. Barbers na hindi na kami bubunot sa bulsa namin ng pangrenta, pangkuryente, saka pampasahod sa tao. Mhm. And praise God. So naabot naman namin yung Kuya Lem. Kaya after Talaga? 6 months, self-sufficient na siya. At nagsisimula na rin kami doon kumita, Kuya Lem. Kaya doon namin Mhm. na, at after how many months, dumami ng dumadami yung aming kliyente Mhm. because our haircut is a quality haircut, Kuya Lem. Hindi mo na itatanong, Okay. Kuya Lem, ang dati Mhm. kong kliyente or ginugupitan si Herbert Bautista, Dennis Mhm. Padilla, Mark Tilan, Aba. Carlos, meron pang isa, Carlo Morales, Mhm. saka Mhm. si Daniel Razon, nung Okay, so nabubuhay pa si Rod Navarro. So ako mga nagugupit sa okay. kanila, Kuya Lem. So kumbaga mga kilalang tao, siyempre maselan Yes. yan, ano? At hindi lang basta-basta nagpapagupit kahit kanino. So ang ibig sabihin lang nun, yung kalidad ng inyong paggupit ay Yes. tumataas, ano? At pasado sa maselan na panlasa, no? Yes, Nitong Kuya Lem. binanggit niyong ilang personalidad. Okay, Bishop Bernard, no? Interesting to, usapang barbero pa lang 'to, no? Sabi nga nila 'pag usapang barbero, para bang hindi kailangan seryosohin. Pero ito, Ah, usapang barbero na seryoso ang pag-asenso, ano? Okay, yes, Kuya Lem. lalo ako nag-interesado kasi, no? Sabi niya nag-project kayo ng 6 months. Okay, 6 months. Nakuha ninyo. Pero I remember, sabi niyo nga, Bishop Bernard, na panahon ng pandemya. So in 6 months, dumadami yung kliyente ninyo. Nung panahon ng pandemya, sir, ang tao walang maisip. Naghahanap sila ng Ah, pagkakalibangan. At mhm. isa sa naisip nila, magpa-haircut, Mhm. magpa-putspa. Although bawal yung massage during that Oo, time, yes, yes. dinadivert namin sa ibang services, Kuya Lem. Galing. Kaya Mm. during pandemic is naging opportunity and blessing sa amin ang Mm. pandemya. Baga Oo nga, hindi 'no? naging problema sa amin ang pandemya, Kuya Lem, because of the Mm. City Barbers. At doon, naging creative po ang business kung paano Mm. natin sasamantalahin yung opportunity na binigay ng Panginoon na yung iba dumadaing sa hirap, walang makain, walang pera. Oo nga. But during that time, City Barbers is nagpapasok ng income. Oo, okay, 'no? So, kumbaga do not underestimate, ano, itong Yes. negosyo na barberya, 'no? Kasi alam naman natin na parang mga variety store 'yan, sari-sari store na sa bawat kanto meron na, alam mo 'yon, ilang henerasyon na ang tinatagal, ano? So, gano'ng Opo. klase itong mga business na ito na 'pag tinangkilik, tuloy-tuloy. Okay, so ilang buwan matapos nag-umpisa, dumadami ang kliyente. So, tuloy-tuloy ba yung paglago niya hanggang sa ngayon, Bishop Ah, Bernard? Ngayon, Kuya Lem, ay medyo naka-experience kami ng recession. Nakita namin ang economic problems na Mm. kinakaharap natin ngayon. Nasa recession tayo ngayon, sumabay pa ang mataas na inflation.
So Oo. nabawasan yung kliyente po natin sa ibang services, but in other part of our services, dumadami, lumalakas, lumalago ang tumatangkilik sa ating services tulad po Kuya Lem ng haircut. So ang Oo. tao hindi nila kayang tiisin ang kanilang sarili na hindi magpapagupit. Oo. So Correct. nandiyan pa yung mga rekomenda. So kaya Mm. dumadami yung haircut natin, although nabawasan yung other services, but si haircut, paangat siya Tuloy ng pa paangat. rin. Aba, umaangat. Opo. So, yung ginawa niyo ba sa sa inyong setup diyan, yung physical setup ng barbershop, papaano ba ito? Ito ba siyempre malambot ang mga upuan, air Yes. condition. Ayan, ginawa Mm. niyo po, no? So, kasi may standard kayong sinusunod. Yes Pero po. dun sa mga tauhan po, no, yung mga kasama sa business, um, mga ilan po ang kasama ninyo dito sa barbershop business? So meron po kaming 6 na staff sa barbershop, at ang advantage natin compared to other barbershop in Nueva Ecija, Sir Mhm. Lemuel, Oo nga. meron tayong lababo sa harapan mismo ng upuan na hindi natatayo si clients para Mhm. pumunta kung saan sa shampoohin. So ngayon, Mm. ginawa natin siyang convenient, hindi na sila Mm. tatayo, iikot na lang yung upuan, nandun na yung shampoo bowl at doon Yes. na sila sa shampoohin or iwawash yung kanilang Okay. ulo. So, in other Kaya words, tinatangkilik siya ni client oo. dahil kakaiba sa kanilang paningin dahil Mm. wala pa nito sa San Jose City or sa Tama. aming Tama, distrito ng tama. Nueva Ecija. Ayun, nakakatuwa yan yung ginawa ninyo kasi meron mga ilang mga spa, lalo na mga pambabae, talagang may ganyan na setup, Mm. Pero spa Mm. ito, pambabae talaga at mga beauty parlor pa nung araw ang tawag. Pero sa inyo Yes parang po. hybrid, pinagsama, barbershop na pwedeng panlalaki pambabae, sabi nyo Yes nga. po. So, kaya talagang malawak ang Yes pwede po. na maserbisyuhan. Okay, itong floor area po ng barbershop business, mga ano po ang size nito nung inumpisahan o ngayon ba mas lumaki na o lumipat na kayo sa ibang lugar? Same size pa rin Kuya Lem, nasa 75 square meters, but we are Mm. planning to move sa mas malaking pwesto dahil nakikita namin yung pagtangkilik ni clients, Mm. hindi lamang sa haircut namin, even the other services. So nakikita namin after the recession is dadami na naman yung services. So that's why we are Mm. planning na Okay. magkaroon ng function or branch. So Mm. yun po yung pinaplano natin kay City Barber. But so far, Sir Lemuel, ay ganun pa rin po siya. Paano kami nagsimula, gano'n siya kalaki, Mm. hanggang ngayon, Okay. ganun pa rin po siya. Tuloy pa rin. But Okay. pinoproject natin, Sir Lemuel, na magkaroon Mm. ng 10 branch. So yun po yung projection natin, 10 branch. Mm. Kailangan din natin mag-prepare, Kuya Lem, sa pagtanda natin eh. Tama, tama. Oops. Ayan, So, Dahil ang um, ispa po kasi, Kuya mm. Lem, madaling i-manage. Mhm, mhm. Talaga, hindi tulad ng iba na Hindi siya sa ibang complex. industriya para maraming detalye. So, sa inyong karanasan, nadadalian kayo sa business na ito? Medyo lang, medyo, no? Sa amin po nadadalian kami dahil minsan ka lang maglalabas ng malaking kapital, unlike sa Mm, aming manufacturing mm, company. Every time na kailangan okay. namin mag-manufacture, maglalabas kami lagi ng malaking kapital. Mm, okay. So dito kay Ayan. City Barbers, once lang, ito Mm, lang yung starting capital. mm, And then the following month, so pakonti-konti lang yung mga mm. other ingredients and materials na lang ang kailangan na i-produce. Okay. Isipin nyo, lalo sa listeners and viewers ngayon, kasi kung tutuusin sa barbershop business and spa ay marami natin napapag-usapan. Actually, kulang pa nga, no? Pero ganun kasi kalawak din na itong industriya Mhm. na ito at maraming variations. Pero kasi bibigyan din natin ng a few minutes itong ilang pang negosyo nyo, itong M. Borja Manufacturing Company. Tungkol saan po ito? So ang Emborha ay binubuo po ng dalawang company. Isa ay Mm. Emborha Agri Trading at ang isa Mm. ay Emborha Manufacturing Company. So si Emborha Okay. Manufacturing Company, ito ang gumagawa ng mga produkto na ibinebenta ni Emborha Agri Trading. Kaya't ang produkto na Mm. ginagawa ni Emborha Manufacturing Company ay ang foliar fertilizer and Mm. other fertilizer pa, Kuya Lem, na siya namang Ayun. ibinebenta ni Emborha Agri Trading. Okay, so very interesting na naman ito.
Dahil ito Opo. ay may kinalaman naman sa agrikultura kasi agri-trading, pero kayo rin ang nagma-manufacture ng produkto. So, paano naman Yes, kayo Kuya Lam. napasok diyan sa ganyang industriya, Bishop Bernard? Ah, mahabang kwento po yan, pero iksian ko na lamang Sige si po. Dito kasi sa Llanera, kapag may mga pastors na may dalang business, ako kaagad yung unang lalapitan. Lalo Hmm, na pagdating sa mga networking, ako agad yung lalapitan, mga direct selling o naman mga oo, product, direct ako selling, kaagad yung unang marketing. lalapitan. Oo. Oo. So isa sa dumating dito is foliar fertilizer. So minarket ko sa Llanera, nag-boom, nag-prosper, Mhm, gumanda. But mm. the problem, nahinto, nawala. So hinanap siya ni clients, kaya naghanap tayo ng way kung Mm. paano ito gagawin, kung paano Okay. magsisimula. So Oo. pinag-aralan natin, Kuya Lem, yun, ni-research, Mhm. idinalangin sa Panginoon, talagang nanalangin kami na nanalangin sa Panginoon dahil nakita namin malaking tulong sa ministry, and at yung pangarap kasi ng mga anak na is hindi namin alam kung paano namin sila susuportahan dahil ang pangarap Mm. nung binata namin ay maging piloto, yung bunso ay maging Wow. doktora, at yung Mhm. amin naman panganay ay during the time ay nag-aaral sa kolehiyo bilang Mm. language and literature Mm. student during the Praise God, time. ano? Itong mga ganitong Mm, klaseng kurso ay talagang napakaganda at the same time ay kailangang paglaanan ng resources. yes po. So kaya sa maikling salita ay nabuo namin yung produkto after 3 years of research and study, Wow. trial and Mm. error, discouragement. So ang dami namin kinaharap bago namin nabuo yung produkto. Na nung Okay. nabuo na si produkto, akala Mm. namin tapos na ang mga problems na pwede namin kaharapin. So magsisimula pa lang pala kami sa iba't iba pang klase ng problema na Mhm. kakaharapin namin during na ito ay minamarket namin matapos gawin, dahil Mm. kailangan namin itong i-prove kay kliyente na Oo okay nga. si product Hmm. na magbibigay sa kanila ng magandang harvest or yield sa kanilang mga Okay. pananim. So ano ang kaya po Kaya niyong alam ko kung gawin nakita ng produkto? ha, Ano pong kayang gawin ng yes. produkto? So, ang kayang gawin po ni produkto ay kakaiba sa other performance ng other product ng agrikultura. Mm. Baga pinagsama-sama na lahat sa iisang lalagyan ang Mm. mga performance na hinahanap ni farmers. Mhm. Tulad ng minsan kailangan pa nilang bumili ng pampabulaklak at saka pampabunga, iba rin yung pampabulas, iba rin yung pampaugat, Mm. iba rin yung pangpadahon. So lahat yung kailangan nilang bilihin, but in our product, Kuya Lem, pinagsama-sama natin sila sa murang Okay. halaga. Kaya't ngayon Maganda. si Mm. product ay nagna-number one na top seller dito sa Nueva Ecija, Pangasinan and Tarlac na tinatangkilik ni Mm. farmers. Na siya Praise namang God, ano? nagbibigay blessing sa amin Mm. ngayon, Kuya Correct. Lem. Correct. Napakabuti ng Panginoon, ano? At saka yung katalinuhan na binigay po sa inyo. Sabi Yes, niyo Kuya kasi may Lem. kasama ba kayo sa research diyan? Meron pa kayong laboratory, may mga libraries ba kayo? Na kasi iba kasi no, Ah, 3 taon bago na-finalize. ang opisina ko sa Kuya Lem ay YouTube. YouTube Laboratory. Okay. Oo, YouTube Laboratory University, ano? YouTube Praise Laboratory. God, So, at the same time, siyempre, wisdom ng Panginoon dahil hindi naman Yes, wisdom mapa-finalize kasi yan. Kuya Lem, kahit may YouTube, kahit may Google, hindi pa rin siya, Kuya Lem, Oo, mag-aangkop correct. sa Oo, hindi kailangan ng tapat. Oo. halaman. Yes, yes. Kailangan pa rin ng actual research Mhm. or actual trial and testing, and Mm. then additional na lang yung research and study. Mm. Kung kukwentahin natin, Kuya Lem, na-develop siya, yung product 7 years bago siya na-develop. For Mm. now, ang product ay almost 14 years na in the market. Wow. Talagang subok na, no? Year in, year out, naramdaman niyo na Yes, Kuya Lem. kung panahon ng tag-araw, tag-ulan, no? Tagulan. Kung panahon ng December, no? Yung paumpisa pa lang ng taon, lahat yun, naikutan na. Sa grasya ng Panginoon, Mm-hmm. no? Nagpapatuloy. Okay. So yung bang produkto na pinagsimulan nyo, nadagdagan na yan dito sa dalawang kumpanya nyo? Ah, so far, Kuya Lem, yun pa rin ang Mm. ginagawa namin. Hindi pa siya Okay. nadadagdagan. Pero may mga Mm. nakalinya na, Kuya Lem, na madaragdag. Mm. At dapat nadagdagan na siya nito bago natapos ang pandemic. Nagkaroon lang ng Mm. sobrang kahigpitan ang FTA.
Aha. pagdating po sa registration ng fertilizer, Kuya Lem, dahil maraming manufacturing company ang sinamantala ang sobrang taas ng fertilizer, gumawa ang ilang company ng mga substandard Mm. na fertilizer, kaya kami ng mga bagong player ay naapektuhan doon sa paghihigpit ng FPA, kaya hindi po namin nailabas yung supposedly na product na ilalabas namin, Kuya Lem. Okay, nako, salamat sa paliwanag na yan, no? Sa part na yan, ano, Bishop Bernard. So, isang produkto at maraming nililinya ng mga produkto, no, sa larangan ng agribusiness, agri-trading. So, pero yung setup, But beside okay po, beside sige. yan, Kuya Lem, meron kaming other product na kinuha sa ibang manufacturing company na siya naming minamarket. Okay, so Tulad ng buto trading. ng mais, Okay. trading sa biyaya ng Diyos. Is bago ko kasi maging distributor ng other company, kailangan mo magbayad ng malaking halaga. Okay. So, Pero dahil siyempre, yung biyaya ng Diyos, wala kang ibinayad para maging exclusive distributor ng 3 probinsya, Kuya Lem, Nueva Ecija, Pangasinan, and Tarlac. So, 3 blessing, province no? binigay sa Hindi amin na kayo exclusive naglabas. distributor. So, kapag ka-exclusive distributor ka, Kuya Lem, napakalaki ng opportunity, napakalaki rin ng possibility doon sa business na inoffer po sa amin as Correct. exclusive distributor. Siyempre, wala pang competition, no? May tiwala sa inyo, Yes, tapos sir. may freedom, at malawak ang market. Dahil nga para sa inyo, no? Opo. Sa pagpapala ng Panginoon talaga yan. So, ilang taon na rin, ano? Matagal-tagal na, sabi nyo nga, 14 na taon sa klase ng business na Opo. ito. Yung mga kasama po ninyo sa business na ito, nag-umpisa sa mga ilan, tapos mga ilan na po kayo ngayon? Nagsimula po kami, una, siyempre ako lang mag-isa sa production, sa research, sa development, sa marketing, sa collection, packing. So ako lang, one-man army, Kuya Lem. Oo nga. Nakalipas ang 3 taon ay nagdagdag ako ng isa. So sumusunod na mga buwan hanggang sa dumami ng dumami. Ngayon, Kuya Lem, ay 18 na po yung aming employee ngayon. Praise God, ano? So yan ay mga empleyado as in swelduhan. So 18 families, ano? Yes po. Ang natutulungan. Napakabuti ng Panginoon, ano? Hindi lang nag-umpisa sa isa lang, kayo lang, no? Pero ngayon, 18 pamilya na ang nabibiyayaan, ano? Yes. Of course, iba pa yung kliyente. Ayan, sa mga lugar na po, umabot ang produkto po ninyo. Exclusive ba dun sa lugar lang na yun o pwedeng malayo pa? Meron po tayo, Kuya Lem, na Luzon, Visayas, in Mindanao. By orders, online delivery. Yun po yung mga naabot natin sa bawat kasulok-sulukan ng Pilipinas hanggat may GNT, may produkto si Emborha. Kung nasaan si GNT, nandun si produkto. Okay. At syempre, no, pagpapala pa rin yan ng Panginoon, umaabot sa iba't ibang lugar, tapos nasa-satisfy ang customers. Yes po. And then, masasabi nyo ba na affordable ang mga produkto po ninyo? Compared to the other product, Kuya Lem, at pagdating din sa efficacy, napakamura po ng produkto. Tulad niya po ng sinabi ko kanina, sa iisang produkto, pinagsama-sama ang lahat ng kailangan ni farmers. Nasa gayon ay hindi na lumaki ang gastos pa, sapagkat the number one purpose kung bakit natin ito na-create, Kuya Lem, is to help the farmers. Dahil marami sa mga farmers natin ay napaglalaroan na lamang ng iba't ibang mga multinational company kung ano-ano mga binebentang produkto. At ilan sa mga naging empleyado namin, Kuya Lem, ay galing sa mga multinational company. Kapag galing sa multinational company, is napakalalaki pala ng mga sahod nila. At nung pumasok sila sa amin, doon nila nakita na hindi pala kailangan ng napakaraming produkto para lang sa iisang halaman. Unlike nung nasa chemicals company, sa multinational company, napakarami ang kailangan nilang ibenta sa iisang halaman. But for now, nakita nila, isang produkto lang pala ang kailangan. Pero maraming kayang malaki na gawin, matitipid ni farmers. Dahil ang ginawa ninyo. Isang produkto, maraming kayang gawin. Yes. Dahil nga pinag-isipan, pinagplanuhan.
at pinagpala ng Panginoon ang agricultural product Amen. na ito. Okay. So, talagang gusto ko kasing pagkasyahin yung oras. Ang dami nyo kasing maaring i-share, no? Bishop Bernard, ano? So, dahil ito, may business kayo, no? Hindi lang isa. Tapos maraming families na rin ang natutulungan. So, kamustahin po natin panandalian yung inyong pamilya naman po. Kasi, di ba, busy nga kayo. Noong una talaga, literal na kayo lahat ang gumagawa. So, sa ministry, tapos sa iba't ibang negosyo. Kamusta naman po ang inyong pamilya sa gitna ng pagiging So abala far, ninyo, Bishop? So far, Kuya Lem, masarap ang magkaroon ng pamilya. At dati, takot ako, Kuya Lem, takot kami na magkaroon ng empleyado. Dahil kukunti ang empleyado, napaka-busy ko, araw-gabi, darating ako sa bahay, tulog na sila, uuwi ako, tulog na sila. So we don't have enough time. Linggo na lang nabubuo yung araw namin na magkakasama. But now, nai-enjoy na namin yung blessing ng Panginoon. Araw-gabi, magkakasama na kami ng aming family. Anytime na lumabas, nakakalabas. Anytime, ano man gustuhin, nagagawa na namin. Baga nagagawa na namin magbakasyon, mag-relax. Dahil may mga gumagawa na para sa amin. Kaya yun, masasabi kong mas masaya ang pamilya ngayon kumpara dati. At mas na-enjoy namin yung opportunity na kaloob ng Panginoon. Kaya masarap pala na anihin mo yung pinagpagalan mo. Masarap i-enjoy yung blessing ng Panginoon na ibinigay sa iyo, Kuya Lem. Okay, Bishop Bernard, ano yung naaalala mo, no? Siguro pinagsama na ito sa ministry. O sige, sa ministry, mabilisan lang yung sa ministry, pinakamahirap na nadaanan mo. Sa tingin mo, kahit isang incident lang, yung parang siguro nagutom ka na ng todo o parang naligaw ka, kung ano man. Yung time, Kuya Lem, na wala kaming makain. Wow. Wala kaming makain, pero hindi kami nagko-complain. 3 po, Kuya Lem. Yun yung nakatatak sa aming isipan na isang magandang karanasan. Na kahit dumadanas ka na matinding kahirapan, maganda pala hindi ka na magrereklamo. Tatahimik ka na lang. Idudulog mo sa Diyos, tahimik mong haharapin kahit na nagpapasaya ka, nagpapangiti ka, nananalangin ka ng mga taong may sakit, may problema, walang makain, baon sa utang. Gayong ikaw mismo, nasa kalagayan nila. Oo nga. Talagang no? Ngayon, kahit nasa kalagayan kanila, tahimik ka pa rin. Praise God. Pinagpapasa Diyos mo yung pinagdadaanan mo. Talagang ang Panginoon lang, no? Ang pwedeng gumawa po niyan, ng Holy Spirit. Ano po? Para magawa niyo po yun, yung mga sinishare po ninyo. Kasi siyempre, nagugutom ang family, kayo. Pero tuloy pa rin ang gawain, ano? Okay. Ngayon, yun nga, nabanggit nga, lumalawak na rin ang ministry. So, doon naman po sa business. Meron bang similar na insidente na sabi niyo nung una, siyempre, hindi pa kagad malakas eh. Meron bang parang, okay, nagsara na ba kayo dati ng business? Merong umpisa pa lang, failure na. Meron ba mga gano'n nung araw, Bishop? Ang pinakamahirap, Kuya Lem, na naranasan namin sa business ay nitong unang saltada, unang taon ng pandemic. Nasa pagitan ng una at pangalawang taon. Masasabi kong napakahirap, Kuya Lem. Napakahirap. Mahirap din ipaliwanag, Kuya Lem, dahil wala akong ibang makausap, wala akong mapaghingahan kundi ang Diyos. Doon ko naranasan, Kuya Lem, na manatili sa prayer room ng isang buwan. Na nagagalit na yung asawa ko, hindi na raw ako natutulog sa kwarto namin, dito na lang ako lagi sa prayer room. So this is my prayer room, Kuya Lem. Lang ako lagi araw at gabi. Hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko dahil ang dami namin pinapasahod na tao. Hindi ko na alam papaano yung mga... Bishop? Tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy pa rin. Kahit hindi ko na naiintindihan, basta tuloy pa rin. Ang alam ko lang, Kuya Lem, may pangako ang Diyos. Pangalawa, may pangarap ako na kailangan kong tuparin para sa Diyos. Handigan niyo ang Panginoon, tapos meron din kayong pinapangarap, kaya nagsusumikap. Yes. Po. Ayan, praise God. Hindi pa tayo tapos Actually, medyo malapit na. Pero exciting kasi ito, no? At alam natin ang
pagkilos talaga, no? Yung pagiging sandigan ng Panginoong Jesus, ano? Sa inyong buhay. Kasi yun, patikim pa lang, sample pa lang yung mga nabanggit nyo na mga karanasan. Okay, Bishop, doon po tayo sa ilang maipapayo po ninyo sa ilang aspeto ng buhay, no? Halimbawa sa business. Meron ba kayong ilang tips or lessons na natutunan sa larangan ng pagnenegosyo? Kuya Lem, ang isa sa nakita ko na dito, yung definition ng tagumpay. Kasi lahat, isa lang naman ng pangarap magtagumpay eh. But for me, sa dami ng aking naranasan, Kuya Lem, ang definition ko sa tagumpay, hindi yung dami ng sasakyan, hindi yung dami ng pera, hindi yung dami ng bahay, kundi ang tunay na successful sa akin ay yung napagtagumpayan mo lahat ng hirap sa buhay. Kung magkaroon man ng sasakyan, bahay, pera, reward na lamang yan, Kuya Lem. Bonus Reward na lamang ano? yan. Ngayon, Praise God. opo, ngayon, ang pangarap ipinaglalaban. Yes. Actually, Kuya Lem, hindi lang pangarap kundi yung araw-araw nating buhay, pinaglalaban, yan pa lang, kailangan mo nang ipaglaban yan Kumbaga may Yung effort, kakainin mo extra araw-araw, effort. yes. Oo, tama. Ito yung dito ko nakita, Kuya Lem, yung faith without work is dead. Ay, oo, tama. James, ano? Kahit Sa anong gawin nating dasal, Kuya Lem, kung hindi tayo gagawa. Kailangan kumilos, ano? At gagabayan naman ng Panginoon. Yes. Sandigan natin talaga siya. Una, sir, Kuya Lem, ang nakita kong kilos ng Diyos, una, yung gabay ng Diyos. Pangalawa, yung pagpupuno ng Diyos. Ano ba yung pagpupuno? Alam na natin kung paano tayo ginagabayan. Pero hindi natin naiintindihan ng marami. Paano pinupunuan ng Diyos? Ito yung hindi natin kaya. Ang Diyos na gumagawa. Amen. Kaya nakakaya natin. Kaya nasabi ni Paul, I can do all things. Yan. Kaya nagagawa ko lahat ng bagay dahil kung kailan siya mahina, doon siya malakas. Doon niya nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Okay. Kaya, Opo, Bishop, ano? Dito naman very quickly, ang inyong ano naman, siguro tips, ilang payo tungkol sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. Sa paglilingkod sa Panginoon, Kuya Lem, number 1, lagi tayong makipag-usap sa Diyos. Dahil ang Diyos nakikipag-usap din sa mga taong marunong makinig. Kahit ano mangyari sa buhay, kahit na nahihirapan na, nasasaktan na, wala na matakbuhan, wala na malapitan, wala na tumutulong, wala na nakakaunawa, isang bagay lang lagi natin kailangan gawin. Magpatuloy lang. Tuloy lang lagi sa buhay. Wag nating tingnan kung tayo may nagkakamali, kung tayo may nagkukulang, kung tayo may nagkakasala. Tuloy lang lagi tayo. Dahil ang Diyos ay higit na mabuti, ano man yung nagagawa nating pagkakamali. Kasi hindi naman natin kayang i-perfect yung buhay natin, Kuya Lem. Tama. Lalo na kung meron kang negosyo, tapos wala makain ng yung mga anak. So hindi natin kayang i-perfect yung buhay natin. Kaya don't judge yourself or ourselves dahil ang Diyos higit na mas mabuti sa atin. Kaya nga sabi sa John 3:16, Kuya kaya nga't gayon na lamang kaya't gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Yes, kaya tuloy lang lagi. Ayun, tuloy lang, ano? At paalala po ninyo, Bishop Bernard, sa mga kaagapay po natin nakatutok ngayong Holy Week tungkol sa pagiging sandigan ng Panginoong Jesus sa ating buhay, Bishop. The best source of ideas and principles, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Wala tayong ibang pwedeng paghugutan kundi ang salita ng Diyos. Kaya kung meron tayong pangarap sa buhay, sa ministry, sa family, o gusto natin magsimula ng negosyo, pinaka-the best pa rin lagi ang kukonsultahin natin ay ang Panginoon. At higit sa lahat, alam mong mahal mo yung ginagawa mo, mahal mo yung gusto mong simulan, ipaglaban mo. Parang pag-ibig lang yan, Kuya Lem. Kung mahal mo, ipaglaban mo. Kahit kung ayaw ka ipaglaban at mahal mo talaga, ipaglaban mo pa rin. Yes. Napakabuti ng Panginoon natin, ano? Talagang siya ang una nagmahal sa atin at siya ang gumagabay sa atin, ano? Napakabuti talaga niya.
At salamat sa pag-share ng iyong buhay, Bishop Bernard Borja. At salamat din sa mga naibahagi mo about yung paglilingkod sa Panginoon, sa pangunguna mo sa church, at of course, ilang mga negosyo, no? At marami natutulungan ng mga empleyado. Talagang purihin natin ang Diyos, tunay na siya ang sandigan, ano? At nagmamahal din sa atin. At kasi yung iba, sabi nyo nga kanina, itong pagpapala, spiritual at saka material, syempre, parang bonus na lang yan, ano? Dagdag na lang yan kung talaga malalim. Augnayin natin sa Panginoong Jesus. Pero mula sa dating walang pera, medyo meron na, ano po? Nadagdagan na po, Bishop, ano? Apa. Yan, praise God. Sa dating walang sasakyan, meron na po ngayon, ano? Namimili na po kami ngayon kung ano sasakyan namin. Praise God. At sa dating walang bahay, meron na rin. Namimili na rin po kami kung saan kami mag-i-stay, saan matutulog. Glory to God. Ano? At sa church naman, dating walang gusali, meron ng church building, ano po? Sa biyaya po ng Diyos sa Kuya Lem ay meron na pong church. At ngayong araw na ito, kaya medyo haggard ako dahil ngayong araw na ito babayaran yung isang lote na may bahay na siyang gagawing bahay-sambahan na isa sa mga outreaches. Glory to God, ano? So, ibig sabihin, lumalago rin yung mga ebidensya na material, na physical, ng gawain ng Panginoon. Glory to God talaga sa inyong buhay. At we cannot thank you enough, ano? Bishop Bernard Borja, sa pagkilos ng Panginoon sa inyo. Alam namin at na-share nyo nga ang literal na dinaanan nyo na masakripisyo sa sarili nyo, sa pamilya, para sa Panginoon, hindi lang sa ministry, kundi maging sa pagnenegosyo. So, muli, maraming salamat. Acknowledge lang po natin ang lahat ng mga tumutok sa atin, ano, sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, mga prayer partners and donors natin na patuloy na nagtataguyod, no, nagpapagamit sa Panginoon. Kaya kaagapay, punta ka lang sa ating website, ano? febc.ph, pag-pray mabuti yan, tayo donor-based organization, you may click donate now, ano po? Pag ginawa niyan, please inform us, lalo na during regular office hours, ay inform nyo po kami, ano? At yan, nagpapasalamat tayo, Bishop Bernard, ano? Pero bago nga pala, ano bang contact details po ninyo sa mga nais mangguni sa inyo, sa business, at saka sa pagtatanong din sa ministry, Bishop Bernard? Okay, so pwede po nila akong tawagan sa aking personal contact number sa 0949-575-8623. So, ulitin ko po, 0949-575-8623. Ayan, okay. Nako, salamat muli, Bishop Bernard Borja. At salamat din sa lahat ng tutulong sa atin sa Bukawi Transmitter side, lahat ng mga PA natin, mga ProdTech, mga kasama sa RTV, at sa BXE team natin. Ako po si Lemuel Rainier Kaagapay para sa Entrepreneur Special, Holy Week Special. Siyan, purihin ng Panginoon, si Jesus lamang ang sandigan. Ayan, glory to God. God bless sa ating lahat. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Jesucristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo.